So dahil nga mga boss, kahapon ay pinagdiwang natin ang Earth Day 2014, masasaksiyahan natin ngayon ang selebrasyon na pinagdiwang nga ng Cultural Center of the Philippines ukol nga dito sa Earth Day 2014. Kaya lahat ng yan dito lamang sa Cultural Review. Good morning mga boss! Ngayong araw, nandito ako sa Cultural Center of the Philippines para silipin ang kanilang event na Luntiang Lungsod, Luntiang Sining, Green City, Green Arts para sa kanilang Earth Day. So sir, bakit po ang tema ngayong taon na to ay Luntiang Lungsod, Luntiang Sining para sa Earth Day? Actually, yung Luntiang Lungsod, Luntiang Sining, yun na yung branding ng Earth Day at the CCP. Kaya din namin napiling ganun yung maging branding. Gusto namin mapalaganap yung advokasya para sa environmental impact mitigation at saka sustainability. Hindi lamang dito sa CCP complex, sana maging citywide and then eventually nationwide. And then ang plataforma na ginagamit namin, syempre dahil kami yung cultural center, Sining. Ang Sipatlawin Ansam, mayroon silang storytelling ng The Teen Forest. Tapos kanina umaga, pinasinayaan natin yung installation art ni Junyi. Kinabibilangan nito ng mahigit 300 na mga bamboo poles. Ang pamagat ng installation art na ito ay hangin na ibuhay. Tapos yung mga bamboo poles ay ituktok nito, may mga propellers. Tapos mayroon siya mga tanse na parang invisible siya from afar. Junyi, yung ating installation artist, ang title ng trabaho niya, Hangin ay Buhay. So, gusto niyang ipamalas sa atin, no? yung presence ng hangin, which is an untapped energy resource. Ang kagandahan din dyan, merong mga tunog pag umikot kayo dun sa installation, lalo na kapag hapon, ang lakas ng hangin, no? Maririnig niyo umiikot yung mga windmills. Tapos, subukan niyo ring ilapit yung tenga dun sa mga bamboo poles. Tapos maririnig nyo rin na yung propeller sa taas may sound. Andyan yan hanggang May 18, no? So may mga ilang linggo pa, mga one month pa, no? Para ma-enjoy nyo yung installation work ni Junyi. Ang chalk art ay isang awareness campaign namin para sa pagpapayabong ng kaalaman o pagpapanatili ng pagmamahal sa kalikasan sa pamamagitan ng sining. Ng aming ginuhit doon sa chalk art, gumawa kami ng isang malaking parang pool ng tubig na magkakaskade sa community. Ganon din ang layunin ng edukasyon sa amin sa PAEA. Kami ay gumagawa ng mga gawaing pang-edukasyon para ito'y nilanais naming makarating sa mga smaller communities. Ang edukasyon sa pagpapanatili ng kalikasan at pagpapanatili ng kultura at sining. Ang sining ay isang daluyan ng kaalaman. So naniniwala kami na sa pamamagitan ng sining, mapapalawak namin ang edukasyon at mga awareness tungkol sa pagpapahalaga sa kalikasan sa mga kabataan. Pinili na namin maging advokasya ito na yung environmental impact mitigation nga at saka sustainability. And then, ang plataforma na ginagamit namin ay yung pagtatanghal. Napakalakas kasi na komunikasyon yung pagtatanghal, sining ng pagganap ng sayaw o ng musika. Maipaparating mo pa rin yung tungkol dito sa ina-advokasya natin na ito in a more entertaining way na hindi hard sell, na hindi parang propaganda. And then, ang target din namin, kaya marami tayong mga aktibidades na pambata at saka pampamilya para mas malawak yung sakop. And habang maliit, mayroon na tayong impluensya sa kanilang kamalayan, paglaki nila, kasi sabi nga natin, ang merong environmental motto, hindi naman atin na dapat pagyamanin ang mundo, iniingatan natin ito para sa darating pang salinlahi. We're only stewards for the future. Iniimbitahan po namin kayo dito sa Earth Day celebrations. Yun po ating installation art, mananatili ito hanggang Mayo. Sa darating na International Arts Festival na gagawin sa Baguio, sa Tamawan International Arts Festival ngayong May, maglulunsad din ang PAEA ng aming mga awareness campaign tungkol sa environment, parang art for the environment sa kanilang na naaayon din sa kanilang tema tungkol sa rituals and traditions for Cordillera. At
At yan po ang panibagong mensaheng gustong ipahatid ng Cultural Center of the Philippines. Kaya naman pamahalin natin ang sining, kultura at ating kalikasan. Leyline Caragay para sa Cultural Review. Alright, maraming salamat sa iyo, Leyline Caragay.